Isa po mapagpalang araw ng pagsubra sa bawat isa. Good morning po sa ating lahat dito. I'm so grateful na kakunti lang yung absent. So, good morning po sa bawat isa. Good morning din po sa ating walang sawa po na sumusubaybay sa ating live streaming. And of course, good morning po sa ating Panginoon. Good morning. Good morning. Napaka-interesting naman po ng ating pag-usapan. This is one of the most famous characters in the Bible. His name is Goliath. And to be more accurate, he was the most famous villain. Pinakasikat na kontrabida sa Biblia po. We have tackled this in our first few years in the ministry, I think. 12 years ago, tinalakay natin ito. At napag-usapan din ito, one of our outreaches missions during our post-COVID time. After the COVID po, unti-unti lumalabas-labas na ang mga tao. Ito po ay tinalakay namin sa Atlubola, Barangay Atlubola, sa Mabalacat, sa Cerritos, disease. So yun, 2 times na tinalakay, and I believe po, kapag inulit natin yung mensahe, may bagong sasabihin ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, and today, with the guidance of the Holy Spirit, pag-uusapan po uli natin ito. With even more accurate application in life, of course. Ang sabi na, if we only read the Bible and we don't apply it in our lives, ay parang nagbasa ka lang ng comments, nawawalan ng saysay yung iyong pagbabasa. So whenever we read the Bible, make sure we apply it in our life. So, Goliath represents the challenges. Goliath represents the challenges, fears, sins, or obstacles that seem to be for us. Lahat tayo po sa ating buhay ay nagkakaroon ng mga ito. Mga bigatin, pwede natin tawagin mabibigat. Talagang hindi pangkaraniwang bigatin. Hindi pangkaraniwang problema. Pwede tawagin, kadalasan ang mga ito ay may tuturing na parang imposibleng magapi. Imposible nang ma-overcome, imposible nang baliktarin yung sitwasyon. Para sa ating gano'n, yun ang Goliath sa buhay natin. Some are facing Goliaths in their finances. Sa atin natin siguro dito. In your family relationships, emotional struggles that you're going through, some medical issues, some addicted to drugs, or alcohol, spiritual attacks, panic attacks. Yan ang mga karaniwang mga Goliath sa buhay ng bawat isa. This Goliath wants to discourage God's people. Ang pinakalayunin ng mga Goliaths ito ay para sirain ang ating disposisyon, i-discourage tayo, i-disappoint tayo. This Goliath wants us to be terrified. Yun ang number 1 talaga. Gusto nila matakot tayo. Dahil Goliath na yung naman ito. Gusto nila na tayo ay ibuli at takutin habang buhay. Hindi lamang ngayon, kundi gusto nila hawakan ka sa liig at magpasa ilalim sa kung anumang kagustuhan ng mga Goliath na ito. These Goliaths are joy stealers. These Goliaths' main purpose is to steal our freedom, our peace, and our joy. Gusto nila araw-araw malungkot ka. Gusto nila araw-araw takot ka. Gusto nila araw-araw nanginginig ka. Gusto nila araw-araw nag-worry ka.
Gusto nila araw-araw, parang ayaw mo nang mabuhay, gusto mo nang magpaalam sa mundo. Yan ang pakay ng mga Goliaths sa buhay natin. And before we get into that, kilalanin muna natin po yung tunay na Goliath sa Biblia. This is the picture of Goliath. Si Goliath po is, kung i-convert natin shekels, kung i-convert natin yung height niya sa feet, he is 9 feet and 8 inches. Kung basketball player siya, kapag nag-dunk siya, hindi na kailangan niyang lumundag. Nandito na yung ring. Siguradong champion siya. So, he is a champion. Goliath is a champion. Bababasa natin ang kwento niya sa 1 Samuel 17. So, verse 1, lumabas mula sa kampo ng mga Filisteo ang isang pangunahin ng dirigma. Take note, pangunahin, ha? Siya yung boss. Ang pangalan ay Goliath na taga-Gath. Ang taas ay 6 na siko at isang batal. 6 cubits and a span. So, yung kanyang waistline, maliit lang naman, 56 inches. 56 inches. Pero, hindi po siya mataba. Take note. Kasi mayroong mga 56 inches, sobrang taba. Hindi po. Machi siya. Just imagine mo, 56 inches yung waistline. Gano'ng kalaki yung chest. Malaki-malaki po. So, he is wearing a coat of steel armor of bronze, weighing 60 kilos po. Kinonvert na sa kilos yun. Yung kanyang armor lang, yung kanyang bilisa na pandigma, ay tumitimbang po ito ng 60 kilos. Ang bigat. Kung isusunod yun, hindi na ako makakalakad. Katulad ni David, nung pinasulit siya ng hindi mang ganito kabibigat, nung kakalabanin niya si Goliath, pinasulit siya ng armor, inalis niya, alam niyo kung bakit, hindi na siya makalakad nung nakasulit yun. So, kanyang sibat po, nakikita niyo yung sibat niya, yung pinakadulo nito, yung bakal ko sa itaas, alam niyo kung gaano kabigat yun, may bigat na 7 kilograms. Yun lang, yung pinakabakal sa dulo. Kapag tinamahan ka nito, hanggang sa likid po, nararamdaman mo yung sakit. So, sino po dito sa atin na kapag may lumusog na talaga? Yes. So, kanyang lucky. Sa kanyang, kasi well-trained na po ito, hindi lang siya basta malaki. He was a well-trained soldier po. Kayang pumatay ng tao isang pitik lang. So, sino man sa mga kawan noon ay walang maglakas loob na labanan siya. Kasi nag-amon siya. Nandito yung lahat ng mga Philistines sa likod niya, nasa harap siya. Imagine natin, meron valley dyan. Tapos yung mga Israelites, nandun sa kabilang valley, nakahilera ng ganyan, at naghamon siya. Ang lakas, parang merong megaphone, yung boses, ang sabi niya, inahamon po kayong lahat ng sila. Sino man sa inyo ang gustong lumaban sa akin, mano-mano, pumunta lamang dito. So, ang sabi sa 1 Samuel 17, 10-11, ang sabi, at sinabi ng Filisteo, si Goliath, sa Philistine, aking hinahamon ang mga hukbo ng Israel sa araw na ito upang paharapin ninyo sa akin ang isang lalaki upang maglaban kami. Talagang hamon talaga. Challenge. Challenge niya ang buong hukbo ng mga Israelita. So dito po, do you feel how the Israelites felt that time? Yung bang inis ka na, galit ka na kay Goliath, pero wala kang magawa. Wala. Right? Mismo si Haring Saul, galit na galit, pero wala siyang may tunto sa mga kawan niya.
ikaw na ang lumaban. Wala po ni isa. Do you feel the same challenges each day sa buhay natin? Kung dinilink natin sa ating buhay. Yung bang gusto mo lang makawala, gusto mo lang lumaban, pero feeling mo you are so weak. Feeling mo you are so small. Na hindi mo naman kakayanin. Kaya nga ba, walang nangyayari sa ating pagdigigil. Walang nangyayari kasi alam mo, you are so small and you are so weak. Alam ng Goliath na ito na wala ni isa man, he knows, he knew, na walang isa man natatayo sa unang mga Israelita. Sa verse 11, ang sabi, nang marinig ni Saul, nang marinig ni Haring Saul at ng buong Israel ang mga salitang ito ng Filisteo, nakita ninyo, sila'y nanghina at lubhang natakot. Pinanghinaan na sila ng loob at lubha po silang nanginig sa takot. Paging ang hari, sinasabi dito, natakot din. They were terrified. They were dismayed and so discouraged. At sa loob po ng 40 days, alam nyo, walang ginawa ang Diyos sa lahat ng pinagkaloob ng Diyos ng araw within those 40 days, walang ginawa ang Goliath na ito kundi asarin ng mga Israelita. Just imagine, araw-araw kang binubulabo, araw-araw kang sinisigawan, araw-araw kang kinukutya. I am here, ang sabi ni Goliath. There is nothing you can do. Alam niya, meron siyang confident siya na sino man sa tapayo sa mga Israelita ay magkakapit na. Parang tayo lang. How can I deal with these Goliaths in my life? Marami tayo mga Goliaths. Kanina minention ko na. Well, it's not gonna happen. You're never gonna make it. Yung sinasabi natin sa ating sarili. There's no hope in your marriage. There's no hope in your cancer. There's no hope for your children. There's no hope for your financial matters. Yung kasalanan ginagawa mo, there is no hope too. It's not gonna happen. Prayers don't work. Money don't even work. There is no hope. Yan ang sinasabi ng kaaway sa atin kapag tayo binubuti. Wala nang pag-asang baguhin. Wala nang pag-asa kahit nalalaman tayo. Kasi tayo very weak and very small. And then, what is our response kapag sinasabi ng kaaway yun? Fear. Takot. Diba parang wala kang Diyos? Diba hindi mo nakita yung mga milagro ng Diyos in your past na ngayon ay pinaghihinaan ka na naman ng loob dahil may bago na namang mga Goliaths na parating at nakakasalubong mo sa iyong buhay. This is the instrument of the devil, and he will continue to use fear to deceive you, to control you. Fear will tell you you are not good enough. Fear will tell you you are not strong enough. Not worthy enough. Fear will tell you to never believe that things can change. Yan ang sinasabi ng takot. Yan ang sinasabi ng Diablo. Yan ang sinasabi ng Goliath sa harap mo ngayon. Matakot ka na kasi fear will tell you to never step out. Fear will tell you to never believe that things can change. Puro negative. Fear will tell you to just stay where you are. Fear will tell you not to fight. Umupo ka na lamang, hayaan mo na lang yung Goliath na alipustahin ka. Fear will tell you it's all over, and you are a loser. Kapag ba natin ito?
Siguro kung wala kang Diyos, pwede. Buhay ang Diyos mo eh. Can you say that? Buhay ang Diyos. Buhay ang Diyos. When God is alive in your life, na mayroon kang relasyon sa Kanya, kasama mo siya araw-gabi, na-feel mo yung presence niya. Fear is nonsense. Wala sa vocabulary ng isang tunay na Kristiyano ang matatakotin, lalo na sa mga Goliaths nito. Takot. Mahirap kalabanin po ang takot. Takot. Hindi ka makakilos, hindi ka makadiskarte, sira ang buhay, at kung hindi mo kakalabanin ito, it will lead to depression. In 1 Samuel 17:9, kung siya'y makakalaban sa akin at papatay ako, paki-off ko yun. Sabi mo ni Goliath, kung sino ba sa inyo makakalaban sa akin at papatay ako, i-return mo yung mga Israelites. Magiging alipin na ninyo kami lahat. See, yun ang price. Kapag sino ba sa inyo tumayo dyan at mapatay niyo ako, magiging alipin ng mga Israelita ang mga Philistines. So, magandang reward yun, magandang price. Pero kung mapatay ko siya, sabi naman ni Goliath, ay magiging alipin na nga namin kayo at magiging kayo sa amin. So, para sa kay Haring Saul, no chance. No. At kaya naman talaga mga bully, hanggat di ka gagawa ng paraan at paglalakas loob na labanan sila habang buhay, ikaw ay magiging alipin ng mga ito, hahawakan sa leeg, di ka na makakagalaw ng maayos, di ka na makakagalaw sa gusto mo, at susunod ka na lamang sa mga nais niyang mangyari. Pero bully, boss, she is bossing. Pero, there is goodness. Kristiyano tayo eh. Hindi tayo dyan. Introduction lang yan. There is goodness. And here is the goodness. God, all things are possible. Sabihin mo kasi katabi, with God, all things are possible. Kaya di ba kung isa pa? With God, all things are possible. With God, all things are possible. Pwede yung sapat, tagalogin natin. Walang imposible sa Diyos. Sabihin mo sa iyo katabi, walang imposible sa Diyos. Amen. Is there anything or anyone that is bigger than God? The answer is no. Goliath lamang yan. Goliath lamang yan. And we know the story. Ano ba ginawa ni David para magkapi ang higanting si Goliath? Ito po si David. Siya ay maliit na, baka pa siya dyan. Patpatin, payat, maliit. Wala siyang alam sa labanan. Hindi pa siyang pawak ng sibat. Ang hawak lang niya ay ano sa hawak yun sa Tagalog? Harmonica. So heart. Heart lang yung tawag niya. Actually, makisip talaga si David. Nakasulat sa Bible. Napakakisip niya. Napakakisip po ni David. So, dito po, may nagiging dyan. So, may isang David, maliit, no experience in any battle, isang uhuging pastol ng mga tupa. Pero po, so, narinig ni David, narinig niya, habang siya nasa, siguro, malapit lang yung saan niya pinapastol, yung mga tupa, narinig niya si David lang. Dinig niya. So in 1 Samuel 17:26, nag-react po si David. Sinabi ni David sa mga lalaking nakatayo sa tabi niya,
Ano ang gagawin sa lalaking makakapatay sa Filisteo ito? At makakapag-alis ng kahiyan ito sa Israel? Parang hindi niya hindi niya matanggap na the children of a true God, of the living God, napapahiya, minamaliit, dinadown. So sabi niya, at makakapag-alis ng kahiyan ito sa akin. Ano ang ating mangyayari? Sapagkat sino ba itong hindi tuloy Filisteo na ito? Tunay ka, support po si Goliath kahit malaki. Support silang lahat. So dito, at sapagkat sino ba itong hindi tuloy Filisteo na sa kanyang hahamunin ang mga humpunan Diyos na buhay? Hindi na-take ni David po itong mga pangyayari ito. That sabi niya, we have to do something about this. So, parang napapahiya yung hari. Dapat hari yung magsabi ng gano'n. Hindi batang pasip na katulad ni David. Ang sabi sa 1 Samuel 17:32, sinabi ni David kay Haring Saul, sa una pa lamang nagsabi na si David isang mga kapatid niya. At sinabi ng mga kapatid niya, huwag ikaw. So, pagkatapos na sinabi naman ni David kay Haring Saul, huwag maghina ang puso ng sinuman dahil kay Goliath. At ito po ang inyong lingkod ay hahayo at lalabanan ang Filisteo. So, sabi ni Saul kay David sa verse 33, hindi mo kayang labanan ang Filisteo niya sapagkat ikaw ay bata pa. At siya ay isang lalaking nandirigma mula pa sa kanyang pagkabata. Not to mention, napakalaki niya. Sabi ni Haring Saul kay David. And in 1 Samuel 17:37, nagsabi ni David, ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga kukunang leon at oso, ay siya pagliligtas sa akin sa kamay ng Filisteo ito. At sinabi ni Saul kay David, humayo ka at samahan ka ng Panginoon. Agad-agad po, naalala ni David kung paano siya tinulungan ng Diyos in the past. Noong gabi niya ang leon at oso, kasi noon, many times, during sa kanyang pagpapastol, may mga umaatake po ng mga oso at leon sa kanyang mga kawan, sa kanyang mga lupa. Alam mo po bang nakapatay po ng leon sa liit po ni David, nakapatay siya ng leon at oso. Hindi sila nanahit sa kanya. And when David was reminded here of God's faithfulness sa buhay niya, the same God who protected him, the same God who helped him, nung kinalaban niya yung oso at leon, is the same God for him, is the same God who will help him to defeat Goliath. Yun ang feeling ni David noon. At yun ang higit na natin kahit sa kanya para labanan po si Goliath. Di ba po tayo rin sa ating nakaraan, maraming pagliligtas ang ginawa ng Panginoon sa atin. Ito po ba? Amen. So, mga gusto na atin napasukan, isa po gumawa ng paraan na nakalabas tayo dito. So, sa mga kahirapan, siya rin ang nag-ahon sa atin dito. Sa tiyang nakapahamangan sa impyerno, siya rin ang naligtas sa atin. Kung hindi siya naligtas, dapat sana ay papunta tayo doon. At saksi tayo sa mga sakit na malubha na pinagaling niya. Tayo rin. Pinagaling niya tayo sa ating mga sakit in the past. The question is, bakit ka natatakot ngayon? Hindi ba niya ito gagawin muli? Kung naging mabuti sa iyo ang Diyos sa iyong nakaraan, kung iisipin mo lamang, hindi mo na mabilang po ang kanyang pagligtas. Not only David, nirelate lang namin ito sa ating sarili. Ang dami din natin mga leon at oso na na-encounter. Pero, nandiyan ang Diyos. Pinipigilan yung mga tragedy na ito.
para tayo ay kanyang proteksyonan. Si Sister Grace ay lamang. God protected her na dapat sana. Ngayon, pinupunta na natin sa Salapieta, pero hindi pinag-include ng Diyos yun. And Sister Hazel can always remember that in her life. Na ano bang mga pangyayari sa buhay niya, she will always remind herself that God will do it again. Amen. So, wala pong anumang pasukali yun, walang anumang, hindi natin pwedeng gawin negative ang ating isip that God someday tutulungan ako. Hindi matutulungan ang Diyos. Anumang yung ating mga kakalabanin ng mga Goliaths dyan, God will always be there to protect us. Amen. So, dito po, kapag ganito ang kalaban, malaki ang mapamis, malakas ang tinig, tingnan natin kung ano ang gagawin ni David. So dito, nung pinayagan na siya ni Haring Saul, agad-agad, walang isip-isip, walang, sandali po. Hindi, walang gano'n. Takbo agad siya, ilan naman ang prosecutor niya kung ano yung sasabihin ni Saul. Nung pinayagan ng hari, ay agad-agad po siyang lumusok. Hindi na siya, pinasuot ka sa kanya yung armor, hindi na siya nakalakad. Balik ito, binuha yung kanyang tirador at limang piraso maliliit na makikinang na mga bato at tumakbo siya. Wala nang agang-agang, tumakbo siya papunta kay Goliath. There are times all you need is faith. Ano ba yung baon niya? Wala siyang baon na malaking katawan, wala siyang katawan, wala siyang baon na armor, wala siyang baon na sipat. Ang tanging baon niya ay isang maliit na tinatawag, slingshot. Yung slingshot na hindi pa rin. Ganun lang yun. Ayun na pati sa tulog. So, all you need is faith. Alam mo naman, hindi mo magkakayanan ng tirador na doon. David defeated Goliath not because of that tirador. Hindi po. Ginamit lang ng Diyos kung ano yung nakayanan niya. Tayo rin po. Huwag kang mag-atubili, huwag kang matakot. Lord, kahit lang to. Paano ako papasok sa business na yan? Gagamitin ng Diyos ang pangdinan para palagunin. Amen po ba? Amen. Like David, huwag kang mag-atubili, huwag kang matakot sa dalaw mo. Kayang palakihin ng Diyos yun eh. Diyos yan. He is a God who created all the things you see and you do not see. So God has equipped you with faith, with prayer, His Word, and your unique gifts. Remember the John 300. Kung minsan po, para sa atin, illogical yung mga sinasabi ng Lord sa atin. Ha? Of course, that to God. Remember Gideon. Si Gideon po, nung sasalakayin na niya yung, gusto ko long story short, I think, yung sasalakayin niya ay, hindi ang magkakamali ay about 50,000, yung sasalakayin ni Gideon. Ang sabi niya sa Panginoon, ilan? 300. No, yung kakalabanin. No. Hindi lang. I think 300,000, something like that. Alam mo yung unang ginala ni Gideon? Huwag mo na tayo magkantuhan sa sandwich. Sige. Napaka-important na. Break mo na. Break it. So, ako lang dito. So, ang nakalaban niya, sige, kung ako nagkakamali, pero about 300,000. So, ang gusto dalhin po ni Gideon na mga kawal, it was about 22,000. Ang sabi ng Diyos, napakalaki niya. Bawas natin ito kung yung 10,000. Doon pa lang po, parang nag-iisip na si Gideon, pero yung sinabi ni Lord okay, so be it. Pero ang sabi ni Lord, malaki pa rin Lord naman, 300,000 na yung sulusugin namin.
10,000 na nga lang ito, mabawasin ko ba? Yes. Sabi nila. Ilan na lang po? 300. Lord, parang napaka-illogical naman. 300,000, 300. And mind you, huwag kang magdadala ng sibat. Anong dadalhin ko, Lord? Magdala kayo ng picture. At kalamay. Sa Tagalog lang naman yun. Kalamay at picture. Lord! Pero, no convincibility. So, wait. Nanalo po sila. I do not know how. I do not know. Basahin po ninyo yung video. Malalaman nyo kung paano sila pinapanalo ni Lord. Ang sabi nga ni Gideon, tulad ng sinabi ni David dito, it was the Lord's fight. Hindi ko laban niya. Tulad natin po sa ating buhay, kapag nakikita mo malaki na yung Goliath na nakaharap sa harapan mo. Laban ni Lord to. Hindi ko kakayanin to. Laban ni Lord. So dito po, sometimes God has to show you His great power. Kasi kaya pinabawasan din niya yung mga kawan. Kasi kapag nanalo yun, ang sasabihin ni Gideon, glory to me, praise me, kasi nagapin namin yung aming mga kaaway. Kaya minaliit ng Diyos. Kasi God will never share His glory to anyone. Kaya kapatid ko po, always we say praise the Lord. Dumadami tayo, praise the Lord. Nilipat na tayo sa bagong tirahan, praise the Lord. Kasi hindi galing sa atin. Always give the glory kung kanino ito talagang nakaayon. Always say praise the Lord. Kaya naman kung minsan po, nakikita ninyo, konti lang ito, kung parang ako sabihin galing sa iyo ang tagumpay mo. Pinalaki ko lang yan, parang pag nagtagumpay ka na sa buhay mo, ako lang ang iyong itataas. Hindi yung mga taong sa paligid mo na tumulong, kasi yung mga tumulong na yan, pwede mo silang pasalamatan, pero ako yung nag-convince sa kanila para ginawa na. All the glory belongs to God. Amen po ba? Yes. All the glory belongs to Him. Just imagine, kalaman at itchin. Sasabihin ba ni Gideon, glory to me? No. Hindi sa akin ang mayroong divine intervention. So in 1 Samuel 17, patuloy po natin talakayan si David. In verse 43 and 44, ang sabi ko, he said to David, am I a dog? Kasi pinagtawan niya si David, nung nakaharap na si David, tuwa ko si David, at nandito na sa harapan si David, nandito. Am I a dog? Aso ba ako that you come me with sticks? And the Philistines cursed David by his God. And he said, come here, and I give your flesh to the birds and to the wild animals. Goliath said, I am so big and strong. Sino ka ba dyan? Titirisin lang kita. Sabi sa verse 45, David said to the Philistine, you come against me with sword and spear and javelin. See, full battle piercing si Goliath. But I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. See, ikaw, ang dami mong mga instrumento dala, mga machine gun, lahat. Ako, ang dala ko lamang, but I'll come against you in the name of the Lord Almighty. The God of the armies of Israel, whom you have defied. Sa pamamagitan ng isang bato, bakit nito nagawa? Bakit pinagapi ang isang higante sa pamamagitan ng isang bato? Isang matinding dahilan po. Kasi gaya niyo po ni Gideon, laban ni Lord. When you fight your Goliaths, huwag mo harapin ang sarili mo ang pinaharap mo sa akin. Kasi laban ni Lord yan. Sa Diyos na tumingin at hindi sa kalaban. Sa laki ng Diyos at hindi sa laki ng kalaban. Kasi kung titignan mo yung kalaban, tatakbo ka na bawang ang buntot. Okay. Pero he didn't look how big Goliath is.
his eyes focus on how big God is. So dito po, sa kapangyarihan ng Diyos siya tumingin at hindi sa kapangyarihan ng kalaban. David won because he looked at on how big Goliath is. Sabi mo, habang ang lahat po ay noon ay nakapikit. Just imagine po yung mga Israelites, di ba? Nakapikit sila. Ayaw nila makita yung durugin si David. Kababayan nila yun eh. Habang sila po ay nakapikit, at nangangalog ang tuhod sa takot, naging siya ang sahod. Alam nila, matatahan na sila. Alam nila, paaalin nila sila after this fight eh. So, ang tanging narinig nila, yung swirling ng tirador ni David na yun ang narinig nila. At nangyari na nga, nung napadilat na yung kanilang mga mata, nakita nila yung bato nasa noon ni David. At parang yung sinuntok ni Manny Pacquiao na bulag siya na straight na gano'n. At namatay nga po si Goliath. Pagsak, wala na yung buhay. Tayo rin po ay kayang gawin ang ginawa ni David. Sino ba ang Goliath mo? Sino ba? Yan ba ay isang kahirapan sa buhay? Isip-isip. Yan ba ay isang bisyo? Yan ba ay isang sakit? Ano po ay kayang gawin ang ginawa ni David? Sino ba ang Goliath mo? Yan ba ang isang kahirapan sa buhay, bisyo, sakit? You can also say to your Goliaths, I come to you in the name of the Lord of hosts. The God of David, siya yung Diyos mo, amen. Amen po ba? Amen. Kung ano yung ginawa ni David, gagawin sa iyo. Amen, yes. So let God do the fight. In Psalms 34:4, ang sabi ko ni David, I sought the Lord, and He heard me, and delivered me from all my fears. Hinanap ko ang Panginoon before He fought Goliath, he first sought the Lord. Lord, help me. I want to see your face right now, Lord. Go with me, Lord. And what did the Lord do? He delivered David from all his fears. Kasi yung unang kaaway, at yung unang kaaway ni David, hindi si Goliath. Sino yung unang kaaway niya? Takot. Na-overcome lang yung takot. Anong bakit? Because God delivered him from fears. Na kung di ka magdadasal, kung di ka hihilingin sa Panginoon, hindi yung pagtakbo, slow motion ka na. Kasi yung takot ko, nagpapa-slow motion sa'yo papunta kay David. Pero kaya mabilis yung pagtakbo ni David papunta kay Goliath. Kasi, inalis na ng Diyos yung takot. Yung takot niya, nandun na kasi alam niya, tutulungan siya ng Diyos. This story is more than David versus Goliath. This is God versus Goliath. Sabihin mo sa iyong katabi, this is God versus Goliath. David said, my God is stronger. Some of you will every single day dealing with the same issue every day. Dealing with the same problem. The same situation, di mo alam kung ano gagawin mo. Dumarating sa akin yun, kahit sa akin po. In 2 Corinthians 10:24, sabi po, for though we live in the world, we do not wage war as the world does. Makaintindihin po natin. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Ang sabi sa Tagalog, sapagkat bagaman kami ay lumalakad sa laman, bagaman tayo nabubuhay kasama ng mga tao, ay hindi kami nakikipaglaban ayon sa laman. Hindi tayo nakikipaglaban sa magulayan na ito.
na kung ano yung mga tangan-tangan nilang mga pandigma para sa atin, hindi na gagamitin natin. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi makalaman more than physical weapons. Yung tangan-tangan natin when we fight these Goliaths. Kundi mga Diyos na may kapangyarihan makadiba ng mga kuta. And the process, wala ka ng pag-asa malalaman sa sakit. People may say, naniniwala na ako, Dok, sinabi ba ito? Not us. Hindi sa ating mga anak ng Diyos. May magagawa pa ang Diyos. May magagawa pa ang Diyos. Alam niyo po, mahaba na yung isang segundo para magmilagro ang Diyos sa buhay mo. Para sa atin, yung isang segundo, ganun lang. But for God, napakahaba na ng panahon na yan para siya magpakita ng milagro, lalo na sa mga sumasampalataya sa Amen. Keep that sa puso mo. Huwag mong alisin yan. Kung sino man yung makakasalubong ng mga Goliath sa buhay mo, alalahanin mo yun. Mahaba na yung isang segundo para tulungan ka ng Diyos. People may say, I cannot do it. But my confidence is not in people. My confidence is more in the Lord. David says, I'm coming against you not by sword, but with a weapon that is divinely powerful. Lord, I want to see your face in my situation. Dasal natin dapat. Lord, I want to see your face in my decision. Lord, I want to see your face in this problem. That is what it means in relying on your spiritual weapons. When you rely on spiritual weapons, you will get spiritual power that will give you spiritual victory as well as physical victory. When you use those spiritual weapons, hindi lamang po spiritual victory yung ma-attain nyo. Ma-attain nyo rin as well as physical victories. Mga kapatid, when you praise and worship the Lord in the midst of gigantic problems, when you pray to the Lord in the midst of a gigantic problem, that is our spiritual weapon. Minamaliit yung panalangin. That is your spiritual weapon against your enemies. Yun po ang paglaban, hindi ng ating sariling kalakasan. Paglaban sa pamamagitan ng pagtitiwala sa ating Diyos. When you use the word of God against your enemy, that is two-edged sword, you are holding in your hand. Huwag natin maliitin yung salita ng Diyos. Tatarak yun hanggang sa kaibuturan ng puso ng ating Goliath. When we sing in worship like we did earlier today, that is the spiritual warfare. Kaya nga don't be late in service. The battle starts in worshiping God. Don't be late. Sabihin mo sa mensahe na lang, no. The battle, your spiritual battle, your spiritual weapon starts in worshiping the Lord. That's Friday po. As usual po, I invited you to attend our prayer meeting. Bible study last Friday. Siguro pag-isip na ako isa. Siyempre, ako po'y medyo nalugod. Kami lang. Alam niyo po bang, kapag tayo po ay nagkakaroon ng prayer meeting, spiritual weapon po. Sabi ko nga sa aking mga kasamahan dito last Friday, kung anong halaga ng Sunday service, hindi alam ng marami. Ganon din kahalaga yung prayer meeting. Kung dito sa ating Sunday service, nandiyan ang ating Panginoon. And we are fighting for our spiritual battle. Tangan-tangan yung ating
spiritual weapons. Lalo na when we have corporate prayer po. That is why we are called prayer warriors. Kapag tayo nananalangin ng sabay-sabay, that is weapon to our kung ano bang mga kulayot na tangan mo. Huwag po natin maliitin yung invitation task. Whenever I invite you, come, magkaroon tayo ng prayer meeting. Maglaan po tayo ng oras dito kung pwede naman natin iwan sa dali yung ating ginagawa to continue yung ating pakikipaglaban sa gulayat natin. Kasama po yung corporate prayers. Kasama po yun. Even in baptism, even in communion every first Sunday of every month, there is power sa mga event nito. Yun po, nagpapatuloy tayo sa pakikipaglaban when we had our water baptism, when we are having our communion service, kasama mo sa ating pakikipaglaban. Kaya ba kung minsan po, parang kulang yung ating natatanggap na the weapons in fighting our Goliath's life. Kasi nalalagpasan natin yung mga weapons na pinagkakaroon ng Diyos whenever our brethren are having prayer meetings without us, parang nalalagpasan tayo. Kaya, make it a point po, kung kaya din lang natin na mag-attend every Sunday, sa ating prayer meeting po, napakalaga, lalo na sa mga dumadaan sa kanilang spiritual battles in life. Amen po ba? Amen. So in 1 Samuel 17:47, ang sabi po dito, all those gathered, he will know this, as I chose. Ang sabi po dito, all those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves. For the battle is the Lord's. And He will give all of you into our hands. Alam mo, malaman ng buong kapulungan ito na hindi naliligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng tabak o ng sibat, ang labanan ito ay sa Panginoon at ibibigay na kayo sa aming kamay. Goliath lose. Not because of that stone, sabi niya. David said, laban nila dito. Sa Diyos siya tumingin at hindi sa kalaban. Sa laki ng Diyos at hindi sa laki ng kalaban. Sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa kapangyarihan ng kalaban. David won because he looked on how big the lion is. David won because he focused on how powerful and big God is. Si Haring Saul, ang mga kasama niya sa Israelita, master nila, kilalang nila si Goliath, kaya umurong sila. But not David. Kasi David, mas kilala niya ang Diyos. Yan ang sikreto ng kanyang tagumpay. God is bigger than any Goliaths in your life. God is bigger than any problems. God is bigger than any kind of disease. God is greater than cancer. God is bigger than corruption. God is bigger than bankruptcy. God is bigger than nawalan ka ng trabaho. God is bigger than that. God is bigger than yung pag-aaway ng asawa mo. God is bigger than that. Yung mga anak mo, kasi ayaw magsimba, ayaw sumunod sa'yo, ayaw magbasa ng Biblia, ayaw nila kay God. God is bigger than your children. God is bigger than any relationship in life. Just have faith like David. Fight like David fought. Hindi na mababayaan ng Diyos. For those who put their trust in God, you will see that nothing is impossible. Can you say amen to that? Amen. It is not how big you are.
It is not how rich you are. It is not how powerful you are. It is never how big Goliath is. It is about how big your God is. It is how big is your faith to God is. Some of you will every single day dealing with the same issue every day. Ako po, minsan ganun. Problema ko ito ngayon, problema ko rin ito kahapon eh. Bigatin ko ito ngayon, bigatin ko ito last year pa eh. Dealing with the same problem, dealing with the same situation. Hindi ko na alam kung minsan kung ano gagawin mo. Pero buhay ang Diyos. God loves you. God cares for you. Sabihin mo sa iyong sarili, God cares for me. God cares for me. Yes. Ang Diyos mo napakamahabagin. His mercies are new every morning. Pag-isip mo pa lang sa umaga, bago na naman ang habag niya. Kung kinahabag ng kakahapon, pag-isip mo kanilang umaga, bago na naman yung habag niya sa iyo. And His faithfulness is so great. Kung hindi ka tapat ang Diyos sa iyo. Tayo po ba'y na-bless? I know God is touching you right now. I know God is moving here in our midst. I know nagpapakilala pa ng lubusan si Lord sa atin. I know gusto ni Lord, sa Kanya ka magdepende, hindi sa mga kaibigan, hindi sa pera, higit sa Kanya. I know ngayong umaga na ito, nais ni Lord, yakapin ka. Nais ni Lord, ipadama sa iyo that you are not alone. Mahirap yan, mabigat. Ang yaman ni Lord. Ang yaman-yaman ni Lord. Sabi ka lang sa Kanya. Sabi mo lang sa Kanya, Lord, I want to see your face. I want you to be with me, Lord, in these struggles, in these challenges I face every single day. Be with me, Father. Hindi ko magagawa ito kung wala ka. Hindi mo ako tutulungan. So with us, in hearing God's speaking right now. God loves you, can. Mahal kayo ng Diyos. Mahal naman. So madali po tayo manalangin from God. Oh, Father God, salamat sa umahan nito. Napagdalawa mo sa amin, gano'n ka kamakapangyarihan. Pinadama mo sa amin na wala pong gulayan sa buhay namin na pwede magbuhay sa amin. Because you are in us. You are with us, O God. Salamat po, Panginoon. Salamat at isa po kami sa mga mapapalad na kinatagpo mo sa aming buhay. Without you, O God, hindi po namin alam kung nasa na kami ngayon. Without you, O God, hindi namin alam kung anong gagawin namin sa aming buhay ngayon. Minsan po, napakabigat talaga. With you on our side, sabi mo sa iyong salita, if God is with you, who can be against you? Paghahawakan po namin mo, O Diyos. Paghahawakan namin ang iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng affirmation that you love us so much. Paghahawakan namin ang iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng full encouragement. Salamat po sa lahat. Salamat sa mga challenges. Salamat sa mga gulays na ito at dahil sa mga ito, napapatunayan namin na ikaw ay totoo. Napapatunayan namin na ikaw ang tunay na aming Ama na tumutulong sa amin sa anumang sitwasyon. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Huwag po magsabi ng Amen. Palapakan po natin ang mga
kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at kapirangan, kahit minsan ay na mahirap, kabanalan, kamalatian, salamat sa sumunang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sobrang biyaya mo. Yes, sana po. Let's bow our head. Panginoon, tunay nga po, Diyos, na ikaw'y dakila, ikaw'y nag-iisa, Lord God. Lord, pinupurit po namin ikaw, O Diyos, itinataas po, Lord God. We exalt your name, we magnify you, Panginoon. Muli po kami dumudulog ng aming puso, ng aming kaisipakunan. Within you, Father God, to purify our hearts, Lord, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, Panginoon, as we face every days, every week, every month, Panginoon. Tanging ikaw lamang, O Diyos, ang aming sandigan, ang aming kalasakyan. We face, Lord, every Goliath in our lives, Panginoon. And it's not easy, Lord God. Sa sarili po lamang namin, hindi po namin kaya. But God, you're a great God. You're the God of everything, Panginoon. Ikaw po ang aming kalasag. Ikaw po, O Diyos, ang aming Lord. And we rely, O Lord, Panginoon, sa inyo pong power, Lord, at yung magagawa, Panginoon, sa mga buhay po namin, Lord. Muli po, O Diyos, Panginoon, hindi po kami, O Diyos, ng guidance, ng iyong pag-iingat, Lord God, ng inyong pong blessing, Panginoon, ng anointing, Lord, that we walk, Panginoon, na wala pong takot, O Diyos, pagkat ikaw lamang, Panginoon, ang nasa likod po namin lagi. You are our strongest support, Panginoon. And you always provide because you're God. You say, Panginoon, sa iyong salita, na tunay na, Diyos, na magpo-provide ka, Panginoon, sa mga pangangailangan po namin, Lord. Lord, maraming salamat po. Maraming salamat po, Lord God. Muli po, O Diyos, na tunay nga po na baunin po namin, Panginoon, ang peace of mind, O Lord God, and your grace, Lord God. Panginoon, maraming salamat po on your protection, Panginoon. Ano man po ang aming ginagawa, Lord God. Patuloy po, Diyos, na ikaw po, Panginoon, ang manguna, Panginoon, maging sa iyong gawain, O Lord God. Panginoon, maraming salamat po. Bigyan niyo po kami ng spirit ng humbleness and patience, Panginoon, to face our challenges every day, Panginoon. Maraming salamat po sa bawat himala na hindi po namin nalalaman na tunay nga po ikay gumagawa, Panginoon, Lord na. Maraming salamat po for the hands that working, Panginoon, para i-bless po kami, Panginoon, sa mga kamay pa po Diyos na gumagawa, Panginoon, para po kami mapagpala, Panginoon, at maingatan, Panginoon, every day. We give you all the glory, the honor, the praises, and thanksgiving in the name of Jesus Christ who died on the cross. Amen. Amen.